Kwento mo sa akin, kung ikaw masusunod, anong gagawin mo dyan sa palayan? Pagkaani po niyan, sasabugan ko siya ng munggo. Kasi yung munggo, kahit di ko anihan yon, pagpaganda sa lupa yon. Okay. Para sa pagkatamnan mo siya, makuha yung lupa, mataba na siya. Okay. Ganon ang gagawin ko sa akin kung ako masusunod dyan. Tapos yung sinasabi mo kanina sa mais, kwento mo. Ay, kung magtatanim naman po ako dito sa garden, uunahin ko itatanim mais. Kasi pagka yung mais, pagka medyo malaki na siya, sa puno nun, tatamnang ko ulit siya ng sitaw. Mm. Akyat siya doon. Pagsasabay sa bunga yon. Tapos sa tabi nun, tatamnang ko siya ng kalabasa. Saan mo natuto yan? Maraming beses ko na po yung ginawa. Oh. Marami. Simula po pagkabata ko, ganun na po yung ginagawa ko. Mm. Tanim po sa amin, ganon. Ginagawa po namin yon. Saan ang lugar nyo? Doon po sa Quirino. Quirino. So marami kayong mga ganun paraan na natural, yung hindi nyo kailangan ng chemical. Oo, simula po kasi noon, ganun kami, hindi kami gumagamit ng kung ano-anong spray, pataba. Wala. Dahil yung matanda po kasi namin noon, hindi naman kami gumagamit ng ganun. Pangpahina daw kasi ng katawan yon. Yung mga spray, ganun, sinasabi nila makuan daw sa katawan yon. Ikaw pare, ano yung method na na sinauna yung kung wala tayong gagamitin chemical? Sir, tulad sa palay sir, diba dati naman po tayong di gumagamit ng mga pandamo. Okay, oh. Ngayon marami na nagkalap na mga pandamo, na mga chemicals. Yung nung mga sinauna sir, halos di naman sila gumagamit ng pandamo. Okay. Bali noon ang style naman sir nung sinauna, bali ibang ginagamit lang sir, patubig. Okay, oh. Then nakikita naman ng mga sa farmer noon, epektibo naman sir. Bali basta na may maintain ng tubig sir, talagang hindi siya natutubuan ng mga damo. Okay. Yun, sir. Tama. Yun ang ano niya. So, kumpara naman noon sir, na kumpara ngayon na halos lahat tayong mga farmer gumagamit ng pandamo. Okay. Pero ngayon sir, sa mga ibang farmers, epektibo pa rin yun sir. Madami pa rin gumagamit ng water management. So marami pa rin palang marunong. Yun nga lang yung transition. Anong tawag doon? Yung kumbaga parang kung nawala na mga chemical dahil doon sa gera, marami pa rin marunong kung paano bumalik doon sa dati. Oo sir, tama sir. Sir. Okay. So mostly kasi nag-a-adapt na kayo sila sa cancer chemical. Chemical. Sir. Pero yung mga matatagal na farmer sir, yun talaga. At yung dating gawin pa lang, ginagamit pa lang nila sir. Sige, ganito gawin natin Gawa tayo ng gawin natin laro. Ito, sabihin natin kay attorney. Gawa ka ng paraan mo. Gawa ka ng paraan mo. Gawa ka ng paraan mo. Para tayo gagawa ng laro. Parang patotoo yung sinauna yung ang laro lang walang chemical. Aha. Ganun walang chemical. Yeah. Okay. Si Mac yan ang ating poging artista Diba? Yan ganun Mac Gagawa tayo ng walang chemical. Pero sukatin natin yung ang kalalabasan naman yan sa una hindi ganong ka-productive Pero mga pagkatapos ng siguro mga 3 taon lalampasan na niya yung Malaki na ho ang ginanon na pagka 3 taon na. Ito kasi parang buhay pa lang ulit Yung kanya kasi ang tagal na. Ikaw Mac, anong diskarte mo? Yung kung kunyari, imaginein mo, wala na tayong chemical gagamitin. Paano didiskarte mo dito? Dahil nila natin sa organic talaga Parang yung kunyari, di ba organic naman to, kulang lang talaga sa diligay gano'n Okay. Parang pa-improve yung niya. Kung hindi bukod sa tanim, yung samutsari tayo ng halaman, saka pagdating naman sa hayop, anong uunahin natin? Ikaw, pare, kung ikaw, anong unahin mong hayop? Cut. Ay, ako yung manok. Katubay. O kaya kambing. Kasi yung kambing sir, kahit pakawalan mo dyan, huwag lang dito sa mga taniman na parang lagyan mo lang ng boundary niya. Tama. Saka malamig yung dumi ng kambing, no? Pwede na diretso sa tanim. Sige, ganun gawin natin. Kuneho ba? May alam kayo sa kuneho? Ay, wala ho. Sige, subukan natin. Madami din akong gawin dati. Marami rin binigay yung mami ko pero namatay lahat. Di ko alam kanino alagaan. Kailangan siguro ng yun Sige. Yun na muna. Ganun gawin natin Thank you.